Lapakan pa sa buhat. Hindi na ako sabihin mo. Tungkol sa sakripisyo, alam, ang sakripisyo ni Pastor, sumukari ta. No? Yung Pastor, thank you, Pastor. Muna ganyan nga challenge ko sa inyo. Ang tanari pa si Pastor Dirua. So, dali Pastor. Mabatsyag ka na, no? Ang aton nga of honor ni Pastor. I know si Pastor, hindi siya gusto nga i-praise siya, ano na, because I know nga ang ginahimo ni Pastor for God's glory. But sa aton, we inherit sa Sinigay Ministry because sa sacrifices ni Pastor Dirua, ni Malay Lorda, at isang mga pioneering members dito sa Alibis. Kag sa pagkabalo ko, ang mga nagsugod, give pioneering diri Ari Pasubo. Ari Pasubo. Ikaw na lang natin, dito na karoon sa hapon, ibang bibiwan ko sila, ang mga nagsugod, give. So, balik kita. God called us to honor past leaders, not just with our words, but by following the example of faith and devotion. Bilang sa hambal, kasi si Pastor, paano lang naman si Pastor, mga accept naman sa hambal. Pero mas makita ni Pastor, pinafalo nato ng example sa pagtuo, sa devotion sa ministry, Pastor will be happy. Very happy. Okay? Question, I know nga before ka mo din agad, kami mga leaders, kamo nga ginatulog sa mga, sino? Anong example ang gindaran niya sa iyo? Next. Embracing the present, transformed lives. So, therefore, if anyone in Christ, the new generation is come. The old is gone, the new is new. Because sa aton ng mga leaders, transform ang ating life. Ako, proud ko nga part ni si Pastor Dirua sa pag-transform sa ating kabuhi sa Bible School. Kaya, memorable nga li sa akon na today ko first league nagwali. First league nga sa bilog ko nga kabuhi, today ko first league nagwali. Ang gusto-sulod sa Bible School. Ang electric fan ko na, dira. Electric fan ko sa una, may electric fan ko di. Tapos may steel din nga ceiling fan. Isa tatlo nga rin siya ang hangin sa para malasog yapon. Diligin first. I am transformed through sa aton ng mga leaders by the power of the gospel. By the power ang tulong sa Diyos. But I know na kamo ang naman. Na-transform man ang inyong kabuhi para sa tulong sa Diyos na gina-feed din every Sunday sa inyo. Si Pastor Dirua, Pastor Carlos, mga instrumento lang na pero nag-transform din sa inyo sa aton ang tulong sa Diyos. The gospel of Jesus Christ is the ultimate force for change. In Him, all identities are discarded, and you is in Christ. Muna bisan sino ka sa una, bisan ang ginahimo mo sa una, wala ka dito na sa Diyos. Kung ano ka subo, muna ginatulog sa Diyos. Envisioning the future impact of the church. Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kabalong Diyos, ito ang mga plano na ito ang Diyos mo. Kabalo ang Diyos,
kung anong ginahandog natin, ninyo diri sa taluti diri sa iglesia diri. Ginahandog nga plano, ibigay ko na sa inyo. God's vision for the church, the future of the church in God's hands, but He invites us to partner with Him in shaping it. Para na sa mga kamo sa Ginoo, dito sa ating church, pero puso sa Diyos, na partner kita sa iyo. So that we cannot boast. Ikaw isa atin na naman sa mga bulayan, pamugal mo takisa, pero kung partner ka sa Ginoo, wala kita sa dapat ipapagod. Our role in shaping the future, we're not passive spectators in the unfolding story of the church. Every member of the body has a role to play. The question is, ano yung role to play para sa church? Pagkabalo, katasok ko na ng atong role. That is why nalipay ko, kabalo ko dito sa Liz. Nakakaseta sa amin ng mga children, youth, men, God, women. Sino yun? Ano ba naman sa role para sa ministry? Kung Domingo, ano ba naman ang kulaton? Blank? Sabado? So, challenge for all of us, dalang water campus. Dalang mabago ang atong kami. Nagod na, nakapagalit. Kung di mabago gagawin natin, mind you mga opera sa Ginoo. Ang gagawin natin, stagnan. Hindi naman ito, hindi lang. Dapat, i-change din natin pag-ibig. Transform din natin pag-ibig. Importante, just as the Lord was a stronghold for David, we will continue to be a stronghold for future generations. Acknowledge that the church mission remains constant to win the souls, edify the saints, and build up the body of Christ. Kaya kita na tanan. Ginahimo tani, hindi lang para sa tunto gayon. Subong. Ginahimo tani para sa future. Your legacy is not just about what you've done, but what you will do next. That is why, mga utod sa Ginoo, pinanong subong ang inyong ginahimo para sa maluhaton, para sa kaswagan sa ministry, para inyong ninyo. Hindi na para subong sa inyo, para na sa future. Kung magkalawalaan sa kalimutan, magkalamatay sa kalimutan, preparado ang adulos sa atin. Isa gusto sa Bible School. Sabi ninyo, bisa ang kabudlay sa Bible School, gina-antos namin. From Kabangkalan City, matravel kami, pakatos ng awan, 8 kilometers. Ang 6 kilometers rough road. Pagkabot ito, ang 5 kilometers rough road. Kung init, pagkitiyak ko. Mag-ulan, pagkitiyak na. Para matugdog sa Bible School. Sa Bible School, bisan ang support sa faculty, ang mga school end of the month. May na lang 1,000 kami. Pero permigid, 400, 300, 800. Palipay na kami kung may 1,000 kami. Palo kami matunga mo kung ay ang house box nyo ba lang? Yung house box, ito ka nato, yung house box. Nang hindi may house box ninyo, amo na ang lakad ko sa amon. Kung pila lang ang masunod sa Bible School, sa house box, amo naman ito nga namon pagkatapos bulan.
Di kung dako ang masunod, lipay ko eh. Dako ang masunod. Pero kung gamay, lipay kaya po. Kaya may gamay. May na lang sa wala. Ha? May na lang. Kagabi ninyo mga utod sa Ginoo, that is our legacy. Hindi lang naamon. Ang mga faculty sa Bible School, hindi lang naamon, atot ka na. Ato na Bible School. Ha? Ato na Bible School. Kag, very happy. Gusto naton, napunta ni, magbakal sa luti, dito sa Gwa. Kaya ka lang lahat, itong tanawan mo. Gusto natin magbakal luti, dala sa may Mindanao, lapit sa Amon. Ang katawag naman ng buboy. Ang katawag naman ng buboy. Luti na, ato sila dito sa ating area. Nag-plan kita ng bakasang luti 2,000 square meter. That is worth 1.7 million kay 850 per square meter. Nag-plan kita, nag-board meeting kami, at before na nag-abot ang board meeting, ito istorya ng mga pastor danay. Kaya hindi ko gusto mag-desisyon, nga ako lang, as director, gusto ko involved ka lang. Istorya ko sa pagsasunod, okay. Istorya kasi pasunod ko rin, okay. Okay nang doon kay SM. Istorya ng mga faculty, sugot man sila. Pero, kabalo ko, kadamo gyapon nag-question sa sila nga plano. Kaya may ara naging duty nga din doon eh. May existing Bible School lang, nga mabakal pag-ibig. No? May istorya pa galing nga, kabalo naging wala sila kwarta, mabakal gid duta para sa Bible School. Pero mga kauturan, hindi po so naton. Pag nalipay kita, gamitin na kayo katani nga mapaamot na. Diri sa aliso, dapat ako bigla ni amon nga ngayon sa inyo mo kay hindi ka amon nga okay sa inyo. So mga to plan. So tungkol sa atong handom, sa atong plano, na gusto natin i-improve ang atong Bible School. Tungkol kayo mga utod sa Ginoo. Ang Bible School natin, ang walang source sa mga pastor na nagawa din sa atin. Ako, proud ko nga pioneer, graduate kami. First kami nga graduate. Si Pastor Carlos, di rin na-graduate sa Bible School. Si Pastor Joshua, mag-graduate sa 2028. At wala ka siguro. Hindi pa sure kay base sa internet karon ma-filter na to. Graduate. Dapat nakapag-graduate na ta more or less 40. More or less 40 graduates at the Bible School. Kag majority sa aton ng mga graduates nagatrabaho sa simbahan. Nagapaliuniring. Nagapatindog simbahan. Pagtungkol sa itong plano, nakita sa Ginoo nga amuning nag-produce ang atong mga alagad, buligan kami in by God's grace. Laging gamit ng Ginoo nga tao para sa atong Bible School. Ini, dala naman yung tikal gamay niya, pero hindi naman ako tikal eh. Pero, tungkol sa goodness ng Ginoo, may tao nilalo ng Diyos na mag-donate sa duty para sa Bible School. Sa city proper mismo sa Kamandag. Tunga sa Italia. Pag hindi lang luti ha, upod na ang beliti. Ang ituloy. Simbahan, dorm, Bible School, covered court, plus minibus pa. Ano nga tayo sa atin? Kaya ba yung maguturan, buligan na natin. Natayo na, natigayo na. Kaya na nga plano, subong, dahil pa duwa-duwa, pero ako never to lang daw. Never to lang daw kasi nasa plano. Kaya kabalo ko na hindi ko na nagpalito.
Sa imanin pagpatindog, sino sa simbahan to? Sa imanin, 2014, ikot ka ni Pastor Diruwa, nakatira ito sa Bilang Magdite sa Pastor, no? Nakatira sa Bilang Magdite, sa balay ito sa Kuryalya, at ito sa Pamilius. Di ba nagtawag man? Diba, siya muna pagkatapos, hindi na pala, mayroon sila na makontrol, wala man. Kung tungkol sa to, kaya nag-risgo, Pastor Diruwa, risgo kami dito ng mga gagto. Ang simbahan ka sa mga, wala man. So, pinalanta lang din yung risgo para sa balik ng simbahan. Kaya ang Diyos nakita ay aking dito sa oras. Nakita ay aking na na kung balatod-tod kita sa aton naglaman. So, ba lang aton yung mga Diyos? So, ba lang aton ligasi, hindi lang sa aton nga nahimo na, hindi kung ano pang aton nga mahimo. So, gusto ko din magpasalamat dito sa Alihis present kini pero hindi sa listahan, ay dito sa listahan sa house box. Present kini pero dito, wala na absent, Alihis. Thank you din sa inyo pang suporta. Ang kalag yung makaalig sa mga pastor na naluwas, na ginwaliyan, may bahin siya nito. May bahin ka naman, tungod kay aton itanan ministry. We need to remain committed in the unchanging mission of the church regardless of a changing world. Pabilinta na, committed. Just as David declared, the Lord is rock, our church, pag-gabriel ito. Sige. Okay na, magbasa ko lang. Just as David declared, the Lord as his rock, our church was founded on the solid ground of God's faithfulness. That is why we remain strong. The pioneers who came before us built ministry not on shifting sand, but on the unwavering promises of God. Mga nagpioneer sa New Church, nagsalig sa Ginoo, sa promises ng Ginoo, na matigayon din ng Iglesia. The foundation of the church itself is Jesus Christ. In Matthew chapter 7, verse 24 to 25, Jesus compares those who follow his words to a wise man who builds his house on the rock so that it can withstand a storm. Let us acknowledge the storms our church has faced over the years, whether spiritual, financial, or relational. Problema tayo sa relasyon sa isa. In every season of trial, God was our fortress. Sa kada panahon, kada tion, sa mga trials sa gabuhi ang Ginoo na ating dalangpan. Shielding the congregation from harm and preserving its ministry. Tingala ka mo, nga kadamo man sa problema, na nagsip nga nagyan ang simbahan na nagpabilit ka. Because of God preserving its ministry. Ang yawa, si Satanas, kita na niya nga may natin simbahan na hindi ka masaway nga distract kita. Bubaon kita, kundi niya kaya because ang Ginoo nag-preserve sa ating ministry. Celebrate the legacy and resilience handed down to you, to us. Spiritual health of the church today is a testament of God's steadfast protection in the past. Tungkol sa protection sa Ginoo sa ato in the past, ang haling nga subok. So, grabe mga kultural, in order for us to have a unshakable foundation, we need to focus on Christ, not on the circumstances na aton pwede natin. Ang tamang masalamat ang Diyos magpapanaman sa pulong ato nabatian kaban mga pulong
encourage sa aton, magandang siguro sa pagdaliposyon sa ating kasal sa una-una. Samtang nagpadayon kita, timo sa ating buhaton. Remain unshakable. Let's pray. Father, thank you for your word. Thank you for allowing us to understand na ang amon ministry ni Father hindi mahapos. Salamat sa pag-gamit mo sa mga past leaders naman, especially ni Father. Mention na mo ang kasagruan ng Lorna. Together sa mga pioneer members sa Sinigino Iglesia. Salamat sa ilang sacrifices. Salamat sa ilang commitment. Salamat sa kaalam ang ihatag mo sa ilang. Pwede na Diyos sa piyak sa mga kabudlayan, sa piyak sa mga problema Ginoo nga ilang agyan, still they remain faithful, they remain unshakable, Father, because of the foundation that we laid in them. That is why ari kami sumong Ginoo nag-enjoy sa ministry nga ginhatag nimo sa ilang, kaya sa ministry Ginoo sa buong amon ni ginahimo. We pray, dear Father, na kami ng mga new generation nga leaders, makita naman ang commitment sa mga past leaders. So that kami man Ginoo tangkol sa unshakable foundation, agad nga mapas through manamon Ginoo ang legacy sa next generation na masunod sa amin. Salamat sa imo padayon nga pagsuporta sa amin. Salamat sa provision mo. Salamat sa imo pagkatutom sa among kasagsagan mo. And we pray, Father, sa tanang nga arisubong, abay, magpaulit kami Ginoo ng pundasyon, ligon ng pundasyon sa pagpangalagad dira sa imo. Katupod na sa aming kasagsagan. Salamat, salamat Ginoo sa tanang. We commit to you in Jesus' name we pray. Amen.